Okay mga kababayan, magandang gabi na po. Maraming salamat po at nandito pa rin kayo. Balikan po natin ito. May naalala kasi ako bigla eh. Kasi mayroon po akong narinig sa ibang vloggers. Ito nga po na tungkol kay Maharlika. Sorry. Kasi parang sawa na tayo dito sa topic na ito tungkol kay Maharlika. Ay sorry na lang po, pero kailangan po nating pag-usapan. Kasi meron lang po akong na-analyze tungkol dito sa itong galit ni Maharlika. Itong sobrang galit ni Maharlika dito kay First Lady at saka kay PBBM. Na kung maalala po natin, nung panahon ng kampanya, di ba very friendship sila. Silang tatlo. Naging very close sila to the point na itong si First Lady Liza, parang super close siya dito kay Maharlika, not knowing na ang ugali pala nito ay isang traidor. Na mahirap pala makipagkaibigan sa taong ito. Mahirap pala na ipagkatiwala ang buhay mo, ang reputasyon mo, ang mga sikreto mo dito sa taong ito. Hindi pala pwedeng pagkatiwalaan. Hindi pwedeng maging kaibigan. Kaya, nasabi ko na po ito sa previous vlog ko, na kung ikaw man po, lalo na kung ikaw ay isang sikat na tao, nakukwi daw po. Wag na wag po kayo makikipagkaibigan dito sa babaeng ito. Dahil ngayon, magkaibigan kayo, okay kayo. Anuhan kayo ng mga sikreto. Siyempre sa magkakaibigan, hindi maiwasan yung mga fears, mga worries, mga dark side of the person. Lahat. Nai-expose natin yung sarili natin. Pero dito sa mga magkakaibigang matino. Pero ito po Maharlika na ito, nako, sus ko Mariusip, wag na wag po kayong basta-basta. It's a very big mistake kapag kayo ay ipinagkatiwala ninyo ang buhay ninyo dito sa taong ito. Kasi ganito po ang gawain niya. Yung mga naging kaibigan niya, okay sila nung magkaibigan. Pero oras na nagkaaway, ipagbubulgar yung mga masasama ninyong napag-usapan, yung mga naibulgar nung tao na sikreto niya sa buhay, ibubulgar. Si First Lady Liza, si PBBM, sino pa? Si TP, di ba dati naman magkaibigan sila, si Banat Bay, magkaibigan sila. Ngayon magkaibigan sila ni Sara. Magkaibigan sila ni General Macanas. Baka mamaya niyan, pag nagkaaway sila, kung ano-ano ng mga ibubulgar na, siyempre, ang tao kahit gaano tayo kalinis sa panlabas, meron yan kahit paano malinggit na dumi sa pagkatao. Ito na naman, itong naging kaibigan din niya na, ano ba yon? Joseph Smith ba yon? Isang bakla na, hindi ko naman kilala yan. Naging magkaibigan, nagkasira, sinira-siraan. Pero ngayon nagkabalikan. Ay, ewan. Panibagong chapter ng siraan. Tapos mag-away na naman kayo ulit. Kasi po ang ganitong klaseng tao, talagang hindi nyo maiwasan na hindi kayo magkakaaway Dahil walang masyadong mapanira. Alam nyo, according to the Stoic philosophy, sa isang paninira daw, mas lalo mong bigyan ng atensyon yung taong naninira kaysa doon sa sinisiraan. Na itong sinisiraan actually, ito ang most of the time malinis, pero itong naninira, yun mismong act ng paninira niya is already ay dirt
sa pagkatao niya, sa kanyang karakter. Kasi anong klaseng tao na dati mong kaibigan? Dati mong kaibigan, porque nagkaaway kayo. Kasi po ang pagiging magkaibigan, friendship is a sacred relationship. Friends kayo, natural. May mga sikretong na isi-share. Tapos pag nagkaaway kayo, kung ibubulgar mo yun, abay wala kang kwentang tao. Mas maayos ang tao na kahit na nagkasira kayo magkaibigan, quiet ka sa kung ano man ang naging relasyon ninyo. Ano man ang naging what transpired between the two of you. Hindi yung napakasama. Siguro po sa lahat na ng klase ng tao, ito na ang pinakamasama. Itong ganitong klase ng tao na during the friendship ay okay. Pero nung nagkasira, my God, para mong hinubaran yung kaibigan mo. Hinubaran mo in public. Di ba? Ganon yun. Ako, wala man akong maraming actually, ang kaibigan ko, isa, dalawa lang eh. Kasi mapili ako sa kaibigan. Hindi ako basta-basta nakikipagkaibigan. Yung mga nandyan sa paligid, hindi ko naman may tuturing na kaibigan. Kasi ang naituturing kong kaibigan, tao na pwede kong pag-share ng mga sikreto, mga delikadong issue sa buhay. Hindi naman pwede, porque okay kayo pwede ka na mag-share ng sikreto mo. Itong mga nandiyan dyan na mga kabatian, acquaintance lang yan. Mga kabati, neighbor, not a friend. Iba na po kasi pag friend eh. Ngayon, ito nga pong si Maharlika, sa totoo lang, sa every time na makakabalita ako na itong mga pinaggagawa nitong taong ito, dito ko po nasasabi, ay masama naman po maging judgmental, ano? Para ako nagja-judge nun. Pero, yun po ang opinion ko at yun po ang natutunan ko doon sa napag-aralan ko. Na ang ganitong klaseng tao, ito na yata ang pinakamasama po. Para mong pinatay, dating kaibigan mo, para mong pinatay. Kasi, pinatay mo yung reputasyon niya, yung pagkatao ng tao. It's more than sinaksak mo siya ng physical eh. Di ba? Yung physical inflicted wound, yun po ay nahihilom. Di ba? Mag-iwan man niya ng scar, pero makakalimutan mo rin. Pero iba po kapag pagkatao mo ang sinisira. Pagkatao mo ang sinira. Kaya ito pong si Maharlika, napakasamang tao nito. Pero ano po ba ang pinakabuod nitong message ko dito sa topic dito sa video ko na ito? Dito po kasi sa nangyari na, di ba nung nagkakagalit na sila war na sila ng Marcos couple, at lumutang din po itong isa ring may galit sa Marcos na si Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, na ito po palang si Attorney Glenn Chong na ito, pro Marcos din, pro BBM din ito dati. Ito pala, naging congressman ito somewhere in the Visayas. One term lang. Tapos ngayon, nagsuporta sa BBM dahil mayroong objective. Hindi siya nagsupport kay BBM para manalo si BBM para sa ikabubuti ng bansa, kundi mayroong personal motive. Ito
Ito po, hindi ba? Ang dahilan po ng sobrang galit ni Maharlika dito sa mag-asawang Marcos, most especially kay First Lady Lisa, ay dahil yung isinabmit ni Maharlika na listahan ng mga tao na gusto niyang iluklok sa kung ano-ano mga posisyon sa gobyerno ay hindi pinansin ni First Lady. Tinanggihan. Ibig sabihin, wala man lang ni isa doon sa nakalistang yon ang iniluklok ni First Lady sa mga kung ano-anong posisyon. Si Maharlika mismo ang nagkwento noon doon sa vlog niya. Dahil dati nga, pinafollow ko siya. Kaya doon ko yun nalaman. From her mismo. At bakit siya kay Lisa Marcos lumapit, hindi kay Bongbong Marcos? Kasi alam ni Maharlika na si Lisa Marcos daw, yung mas may power na nagpapatakbo, the real president daw in Malacanang. Kaya doon siya kay Lisa lumapit. At yung sinabmit niya na listahan, na ito. Yung manner pa nga ng pagkukwento niya, ito, this is the list of the persons that I want you to put into these positions. Wala daw siyang natanggap na sagot. At malaman na lang niya na may mga ipinoste sa mga kung ano-anong posisyones na wala man lang ni isa doon sa kanyang inirekomenda. Bakit? Siyempre, yung Pangulo, meron silang napupusuan na ilalagay dyan. At hindi naman basta maglalagay ng tao sa kung anong posisyon kung hindi naman qualified. Siyempre, kung katulong man si First Lady Lisa Marcos sa pagtatalaga ng mga tao sa kung ano-anong posisyon, siyempre asawa yun eh. Natural, tutulong yun. Kasi parang mukha nga talagang ito nga pong si PBBM ay medyo may kahinaan sa character. Natural naman yun sa tao, hindi naman perfect ang lahat eh. Yun nga yata ang kahinaan sa character ni PBBM na pinupunuan ng strong character and intelligence nitong asawang si Lisa Marcos. Hindi naman masama yun eh. Ano naman kung talagang si First Lady Lisa ang decision maker? Nangyayari naman po yan sa iba-ibang mga governments na ang nakaupo ay parang figurehead. Mayroon talagang nagpapatakbo na nasa likod. The king behind the throne na tinatawag. Ano naman? Kung si First Lady Lisa ang nagpapatakbo, mag-asawa naman yan. At kung ikabubuti naman ang bansa, walang kaso yun. Kung ganun din nga na si First Lady Lisa din lang naman ang nagpapatakbo ng bansa natin, sa susunod na eleksyon, mas magaling naman palang Pangulo ito. O di siya patakbuhin nating Pangulo? Anyway, siya naman pala na talaga ang ibig sabihin, qualified. O ngayon, balikan natin itong galit ni Maharlika na sobra-sobra po talaga. Ako mismo, para sa akin kung sakaling hindi ka napagbigyan ng something, bakit mo naman, siguro sasama ang loob ko initially. Pero, siguro kung ikaw ay reasonabling tao, mapag-iisip-isip mo na, bakit kaya hindi tinanggap yung rekomendasyon ko? Be reasonable. Ano ka? Sino ka para mag-utos? Kung ako mismo yung First Lady, iisipin ko, sino ka? Sino ka para utusan ako na ito ay paglalagay-lagay ng mga taong ito?
mayroon kaming nakaprogram na mga tao kung sinong ilalagay sa mga posisyon. Sana, nakiusap ka lang. Best friend, BFF, pwede ba na? Baka pwede naman na ito mailagay mo sa ganitong posisyon. Siguro isang tao lang o dalawa. Pero kung listahan, para na po siya na mismo ang gumawa ng gabinete. Siya na ang naglagay ng mga, kaya nung malaman niya na yung nailagay doon sa Subic Bay International Port, galit na galit siya. Siguro mayroon siyang inirekomenda na ilalagay doon. Bakit galit na galit? Bakit sobrang galit dahil doon? Alam niyo na pag-isip-isip ko mga kababayan bakit sobrang galit itong si Maharlika na wala na pong katapusan ng galit niya. Sa totoo lang, wala nang katapusan ang galit. At sobra, by the day, nag-i-increase po ang galit niya. Paano ko nasabing nag-i-increase? Wala na pong tigil. Kahit ano na lang ibinabato. Kahit ano na lang, kahit wala namang issue, pilit na gumagawa, nag-iimbento ng issue. Para masiraan yung dalawa na nasa Malacanang. Alam niyo kung bakit ito galit na galit? Napag-isip-isip, na-analyze ko po ito Di ba mag-best friend sila mag-close friend sila nitong Glenn Chong. Di ba dinalaw nga siya, pinuntahan siya sa Amerika, nagkaroon pa siya nakita ko picture nila. At mayroon pang chismis na mag-boyfriend daw itong dalawa, may relasyon. Well, I don't know. Kung may relasyon nga sila, pareho yata yan na may asawa. Well, chismis yun Totoo man o hindi, buhay nila yun. Ngayon, ang pinakikialaman ko po, itong sobrang galit ni Maharlika dito sa Marcos administration, dahil lang sa hindi na iposisyon yung mga nirekomenda niyang tao, na ang isa nga po dito, kay si Glenn Chong. Noong una po, ang akala ko, nirekomenda niya si Glenn Chong para sa COMELEC. Dahil di ba noon, itong si Attorney Glenn Chong, ito po ang lumaban dyan sa issue ng COMELEC with regard to, Smartmatic. Di ba? Akala ko sa COMELEC niya ilalagay. Ngayon, may nalaman ako na ito palang si Glenn Chong, ipinakiusap pala ito yata ni Maharlika, according to hearsay. What if true na ipinapalagay daw ito si Glenn Chong sa immigration? Sa immigration of all agencies of the government. Bakit immigration? At ito namang si Maharlika, ang hiningi daw niya, idinidinay niya. Idinidinay ni Maharlika na humingi siya ng posisyon. Di daw niya kailangan Pero, ang nakapagtataka nga talaga, bakit sobra ang galit? Bakit sobra ang galit? Dahil mayroong plano na napurnada. Ito po, analysis ko lang ito So, si Glenn Chong mapupunta sa immigration. Si Maharlika, ang ipinakiusap daw niya na posisyon ay Consul General sa Amerika. Sige nga, pagdugtungin nga po ninyo ang issue na yan. Yung nasa Pilipinas, na close friend niya, baka boyfriend niya nga, nasa immigration. Siya naman nasa consulate. Ano ibig sabihin nun? Ako po ang makating utak ko, ang analysis ko, mag-aano sila ng mga Pilipino papunta doon sa Amerika. Legal man yan, pero the easier way. Hindi kaya?
May mga gusto silang hakutin pa Amerika? Or vice versa? America to Philippines, then Filipinos to America? Bakit itong dalawang posisyon na ito? At ngayon, kasi nagtataka lang po talaga ako kung bakit sobra ang galit. Siya mismo nagkwento. Ito First Lady, ito ang mga tao na gusto kong ilagay mo. Imagine, siya mismo ang nagkwento, ito ang mga taong gusto kong ilagay mo sa mga ganitong posisyon. Very demanding. Nanguutos. Ikaw ba naman, First Lady ka? Asawa ka ng Pangulo? Uutusan ka lang nung kung sino dyan. Na ipaglalagay mo itong mga tao. Sino ka para mag-utos sa akin? Oo nga, nakatulong ka. Pero, that doesn't mean na lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Kung hindi naman pwede, salamat na tulungan mo. Pero pwede akong magtanaw ng utang na loob sa'yo in another way. Hindi sa ganito na papakialaman mo pati yung pagpapatakbo ng gobyerno. Sino ka? Who you? Salamat. Ikinampanya mo kami. Ikinampanya mo si BBM. Pero hindi naman yata tama na ikaw na ang mamimili ng mga taong ilalagay sa kung ano-anong posisyon. Tapos yun pala, mayroon kang maitim na balak. Di ba mga kaibigan? Isipin nyo nga, may maitim na balak. Kaya, dahil sa hindi natuloy, ni isa sa kanila hindi na ilagay sa pwesto o di napurnada kung ano man ang mga gusto nilang gawing maitim na balak. Tama hindi? Analysis ko po yun. Kayo po mga kababayan, ano po ang analysis ninyo tungkol dito? Kasi nakapagtataka bakit ganun nalang kagrabe ang galit. Hindi na ito basta kung anong dahilan na galit. Di ba mga kababayan? Ano tawag dito? Paki-comment po sa analysis ninyo. Okay? So, thank you very much for watching and magkita-kita po tayong muli. Peace!